Bakit nga ba masarap magmotor? Simple lang, nakaka-relax at nakaka-enjoy. What's up guys? Mga bago nakikilala, Bago kami isang tropa na kasama si Kent. yung kalayaan na pwede kang pupunta kahit saan. At magpapasabi ka na lang. Wala kami masabi kundi grabe. Ang ganda. Sabi nga nila, bawat motor may kwento. At bawat kwento ay pwedeng maging simula ng isang bagong pagkakaibigan. Kaya samahan nyo kami dito sa biyahe namin papunta sa mga underrated spots dito sa Batangas. Hey, good morning guys. So, today it's a Saturday morning and right now we are here in Tagaytay. Nasa Tagaytay na kami. Specifically sa may Caltex, no? Here in 7-Eleven. So, iniintay lang namin sa naming kasama. Nakita niyo na siya dati or nakasama na namin siya dati sa Hidden Paradise nung pumunta kami sa Infanta, Quezon. And today may bago kami isang tropa na kasama si Kent. And together with the team Road Wanderers, kasama with Tres, Geraldo Lacuachero, and me, pupunta kami ngayon sa Malabrigo Lighthouse and Malagundi Point. Yun. So, yung coastline ng Malagundi Point. Sayang hindi nakasama si Kuya Sonen TV kasi medyo may mga dapat siyang asagasuin na importante, but soon makakasama namin siya uli. So first stop namin will be the Taal Lake View. So doon muna kami tatambay. Hopefully bukas din siya kasi last time na nag-loop kami ni Geraldo Lacuachero, sarado. And siguro doon na rin kami magbe-breakfast, magkakape. At hintay lang namin in a few minutes si Kamotivation kasi taga Laguna siya. And ito yung meet halfway namin, kumbaga. Papunta kami ngayon sa Lobo, Batangas. Let's see kung ano yung meron sa buong araw namin ngayon. Maraming mangyayari. Marami tayong pupunta na places, bagong places. For me, bagong place siya kasi first time namin pupuntahan. And i-share namin sa inyo kung ano yung magiging experiences namin dito. Narinig ko kay Geraldo, may mga konting rough road kami madadaanan. Pero yeah, sige. Tignan natin kung anong meron, what's in it for us today. So kita-kits mamaya. Hindi na namin natin si Kamotivation kaya bababa na kami dito sa Taal Lake View. Hopefully bukas din to para may matampayan pa na kami at makapagkape. Pero tignan nyo naman yung sunrise, oh. Ganda, oh. Ayun, kitang-kita mo yung ano. Ganda. Hey! Yung mga hindi nag-aaral mabuti. Lapit na tayo. Dito ba? Oo nga, dito tayo. Balibad. Ito, kitang-kita. Ito, ganda, oh. Umusok-usok pa yata dun, oh. Ganda. Oo, malapit na tayo. Tinituro ka niya, kala niya bukas nga, ge. Bukas. Nandito na tayo sa Taal Lake View. So first stopover, official stopover.
Kape-kape muna tayo guys para hindi tayo antukit sa biyahe. Grabe, ganda ng clearing ngayon. So pag weekends bukas sila, pag weekdays sarado sila. Kaya huwag kayo pupunta dito ng weekdays. Wala. Sobrang solid talaga dito guys. Pag pumunta kayo ng Taal Lake View, ito yung magiging view nyo. Ito yung view deck. Yay! Solid. Kitang-kita nyo dito yung Taal. Hindi yung maliit kasi yung Taal nandun. Yung pinakabunganga niya. Solid. Okay dito pag mag-stop over kayo, kaya magkakape kayo. Sarap din. Nandito na hinihintay namin si Ka-Motivation. Ayan. Yan yung nakasama namin nung Hidden Paradise in Pata, Quezon. So yun. So, hirap maging vlogger. Si Tres nagsiset up. So next stop namin is Boso-Boso. So hinto lang kami dun sa gilid. Isang mabilisang stopover lang tapos bakbak na uli. Ang layo naman ng setup dun. What's up guys? Good morning guys! Madalas sa mga Harper. ride namin, ako spirit. Kaya kailangan laro yung mga instructions pag nauna ako. Clear, clear, clear. Kaya may kasalubong may single. Ngayon, hindi ko sure kung nakikita pero naglalabas ng usok yung Taal. Nakababa na tayo. May tatawid may tatawid. Hey, ang ganda. Ang sarap ay pag ganito, no? Hindi mainit. Saktuhan lang. Buhangin basa. So nandito na naman po kami. Kay Ate Annie sa kanyang Bighal Restaurant, Lomi House. Uy, lagpas ako. Kalang kayo. Ito yung Old Taal Church ruins. Then, kakaliwa na tayo dito sa munisipyo. Munisipyo. Let's go. Kakain lang kami dito ng brunch, breakfast and lunch na siguro. Tapos dire-diretso na yun hanggang Mount Banoy. Tapos from Mount Banoy, diretso naman kami ng Malabrigo Lighthouse. Then after that, Malagod D Point. Doon na matatapos yung first half nung trip namin dito. Okay, kita-kits mamaya. So yun na guys, tapos na kami mag breakfast, lunch na food na dito. So it's 10 o'clock in the morning. And salamat Ate Annie sa masarap na tapsilog at lomihan. So ngayon, pupunta na kami ng Mount Banoy. So from here, mga 1 hour na lang papunta sa Mount Banoy. Let's go.
Parang ano, kabalkon. Ang ganda ng ano, ano yung clouds? Wala. Ay, salong lahat yan. Ang sarap yan. Grabe dun. Grabe yung daan. Tapos biglang lusong. So, papasok na tayo. Nasa looban na tayo ng Talumpok Road. Grabe naman yan. Grabe naman yan, sir. Day! Welcome to Mount Banoy Private Property. May checkpoints. Good morning po, sir. Mount Banoy po. Register muna po. Register muna, sir. Tapos mag-iwan, sir, ng isang valid ID. May ibayad po? Meron po, sa barangay po yan, environmental. Magkano po? 20 pesos per head. Pesos po. Sir, tsaka papatanggal ko po ang helmet. Pipicturan po kayo lang. Okay. Grupo lang, sir. Selfie muna daw. Tanggal mas. Tapos sabi ni sir, mag-ingat daw yung mga nakamatic na motor kasi medyo palusong yung mga daadaanan. So pwedeng hindi kumapit yung gulong. Hindi ano, ay gulong yung preno pala. Kaya ano, sabi hinto lang kayo ng mga 3 to 5 minutes para mapahinga yung preno. Pero yun, ingat-ingat lang pag ano, pagpakit kayo dito. Let's go. Uy, malapit na tayo. 9 minutes na lang, guys. Feeling ko, ano, tawag dito, hindi siya ganun katarik talaga. Hindi katulad nung sa Mountain Back na daan natin, yung sa Mangoto Road, no? Kasi merong instance na nangyari kay Geraldo na pagbaba na kami galing Mountain Back sa may Mangoto Road, yun tama. Ayun, nawalan siya ng preno. I love Sitio Banoy. Uy, ito na yung matarik. Ito na yung matarik, pre. Isang diretso ka ako to. Kaliwa kayo banda, malubak sa kanan. Kaliwa kayo banda pagka corner. Hey! Oy, ang ganda to no, overlooking niya. Oh, ang ganda oh. Ang ganda. Mukhang doon nga kami pupunta sa may antena mga sir. Grabe, solid dito. Ganda guys. Tingnan nyo. Wala kami masabi kundi grabe. Ang ganda. Solid. Good choice kami dito. Salamat, Tres. So, pahinga lang kami dito ng konti kasi pahinga lang kami saglit dahil nag-overheat yung motor ni Tres. Hindi namin pwedeng pilitin. Yes, 2 minutes na lang. Nasa taas na tayo, pinakatuktok. Hindi pa ito yung pinaka-spot. Meron pa dun sa dulo. Pero grabe. Grabe.
What's up mga sir? Good morning. So, it's 11:30 a.m. and we are now here at Mount Banoy. So, grabe yung pinagdaanan namin. Actually, goods lang naman, but sobrang tarik din nung daan dito, papunta dito sa Mount Banoy. Pero, all goods naman kasi sobrang nung view. Grabe. So, dito, yung parking area nila. Then, doon is yung parang store, mini store. Meron silang in-offer ng mga food. And pwede rin kayo mag-camping dito sa spot na to. Ayan. So, kung magka-camping kayo at may dala kayo sariling tent, it's 200 pesos. Pero kung magre-rent kayo, it's 500 pesos naman. May parking fee na 20 pesos. This is for motorcycle, but siguro same price lang din sila pag sa kotse. Hindi ko alam, hindi ko sure, pero tanong natin mamaya. Tapos grabe, tignan nyo naman. Hindi ko sure kung kita sa camera namin o mas ma-appreciate nyo kasi pag napunta kayo dito, pero ganda ng view. Umuulan pa din sa part na yun. Tapos may mga parang hobbit house daw dito, and hobbit house. Sabi ni Kuya pwede namin siyang puntahan, pero mamaya titignan natin siya. Dito sa part na to, yung parang pwede kayong mag-tent pitching. Dito, yan. Grabe, pag ganda dito mag-spot. Kasi pag gising nyo, lawak na makikita nyo dyan, sobrang solid, sobrang good for families, good for friends, barkadas na gusto nilang mag one with the nature uli. Kaya magandang spot siya. Yan, angas dito. Tapos na kami magpalipad din ng mga drone. Nagdikit lang kami ng sticker namin doon. Syempre, free promotion yan para sa mga page namin. Punta kayo dito guys. Ang ganda dito sa Mount Banoy. Pwede kayong mag-camping, pwede kayong whole day lang, ganyan. Siguro kung magka-camping kayo dito, dala kayo ng awning kasi medyo mainit pag ganitong panahon na pag summer, lalo siguro pag summer kasi walang puno Pero merong hobbit house sa baba, pwede nyo yatang i-rent yun. Kaya yun, tapos meron pang grotto sa taas. So bababa na kami, papunta na kami ng Malabrigo Lighthouse. Pero bago yun, dadaan muna kami ng palengke para mamalengke ng kakainin namin for lunch and dinner kinabukasan, or breakfast din pala, breakfast tas dinner mamaya. So yun, kita-kits mamaya pagbaba namin. Pababa na kami mga sir. So tignan natin kung ano naman yung pakiramdam ng pababa ng palusong. Kanina medyo okay pa kasi paahon lang eto ubusan ng preno. Kaya lang, hinay-hinay lang tayo. Let's go. Hinay-hinay lang tayo dito pagbaba mga sir. Dito natin masusubukan yung engine brake. Wow, grabe solid Pag naramdaman nyo nang nawawalan kayo ng preno guys, hinto muna kayo. Hindi kami prepared dito kasi hindi namin alam na ganito pala. Ito ang kagandaan sa Combs. Malalaman namin kung merong mawawalan ng preno o kailangan ng tulong. Okay lang magmasid-masid sa kapaligiran pero focus pa din pag pababa. Ayun na, huminto pa tayo dito. Hinto. Dito sa waiting shed kage. So iniwan na namin muna sila Geraldo tsaka si Tres dun sa taas. Kasi medyo mahirap huminto dito dahil bababa. At may kasunod kami sa sasakyan. I love San Miguel.
Yes. So, diretso na tayo sa Malabrigo Lighthouse. Tapos na kami mamalengke. So yun, so mabilis lang siguro kami dito sa Malabrigo Lighthouse kasi parang lighthouse lang siya. Hindi namin sure kung makakapagpalipad kami ng drone kasi sabi ni Tres parang bawal daw eh. So titignan namin kung may mapapakiusapan kami. Pero solid yung view guys oh. Tingnan niyo sarap oh. Wow. Ganda oh. Ito yung mga tipo hindi mo kailangan magmadali sa rides. Pag ganyan, no? Ilaya, oh. Dapat na pala Ilaya dito, eh. So ngayon masaya pa kami kasi patag pa yung daan. Ewan ko na lang mamaya. 14 minutes na lang guys. So kita-kits mamaya pag mandang malapit na kami doon. Nandito na kami sa loob ng barangay Malabrigo. Ang dami rin palang mga beach resort talaga dito. Tabi-tabi na halos. Tapos may mga kainan na din. Akit tayo? Ano ito ni Tris eh. Buo malabs eh. Saan ka mo itingin eh. Ito na pala. Uy, uy. Wow. So ito na yung Malabrigo Lighthouse. And parang historical place, no? So pagpapasok ko daw sa loob, may entrance fee na 30 pesos. Tapos pwede mag-picture dito. Okay lang daw mag-picture, wala. Pagpapasok sa loob may 30 pesos na entrance fee. Pag magpapalipad ng drone, kailangan daw ng permit sa munisipyo. So yun, pasok kami. Tignan lang namin kung anong meron sa loob. Since nandito na kami, sayang naman yung chance namin para makita namin kung anong meron sa loob. Ano yung historical story no nung place na to. So, after dito mabilis lang talaga, isang ikot lang kami siguro dito. Tara, let's go. Malabrigo or parola ng Malabrigo. And so kilala bilang Faro de Punta de Malabrigo. And basically preserve nila to para ayun no, maging palatandaan or memories kung paano ba tinutulungan ng lighthouse yung mga yung mga ships or yung mga boat. So hindi kami pwede pumasok sa loob. Sayang. Heraldo. So sayang di kami pwedeng pumasok sa pinakaloob. Sayang naman pero yeah. Ito yung Malabrigo Lighthouse and yun, sayang nga lang di kami mapagpalipad ng drone para mas makita niyo sana yung buong place no ng isang view. Pero all good naman. Ngayon this is owned by Coast Guard. Yung Coast Guard daw yung preserve nito or nangangalaga dito. So again, pag gusto niyo pumasok sa loob, 30 pesos yung pinaka-entrance fee. So yun. So papunta na kami ng Malagundi Point. Yun yung pinaka-last stopover namin. Tapos pahinga na kami. Doon na mag-e-end yung aming ride for today. Kaya tara, let's go. Salamat kuya. So mag-aalas 2 na guys. Medyo pagod na din kami. Ang target namin talaga actually is
1 o'clock sana nandito na kami or dun sa Malagon Peak Point. Pero medyo naging atrasado kasi ang dami namin stopover, ang daming sulit na view eh, ang daming sulit na wow, dagat na. Hey! Ay, eto na! Eto na ba yun? So, eto na yung pinaka-rough road ng papuntang Malagundi Viewpoint. Pero relative naman yata ang daan, di ba, Ge? O parehas lang din? Ayun lang eh. Mas wala yung alang ikot mo. So, mamili ka na lang kung saan ka mas... Kote mo, ginagawang patag eh. Parang tanga. Ano yun? Ayan. Basic. Ay. Ayun na. Oops. Ay, ito na. Walang gandi. Hey. Siguro dito ko natatapusin yung vlog namin, yung ride namin for the first half nung aming ride dito sa Lubao, Batangas, and it was very nice place. Makita nyo naman yung mga rock formation dito and yung coastline, solid yung coastline, mabato lang pero ang ganda ng dagat eh, ang ganda ng coastline nung Lubao, Batangas, and surely siguro babalik kami dito with the family. Para ma-experience din nila to. Usually kasi naman, nauna talaga ako mag-ride sa mga ganitong places. Tapos, pag may pagkakataon, dadaling ko din yung family dito. Friends, kamag-anak, ganyan. Para ma-experience din nila yung ganda nung place. Kasi, syempre parang, kumbaga, ini-scout ko muna. O kaya parang, ang ginagawa ko is, ino-ocular ko ba? Ganun yung ginagawa ko. Pero, ngayon, papunta na kami sa resort sa beach resort na pag-stay namin sa pagkakampan namin sa Lucky 5M Resort. Doon na kami magpapalipas ng gabi at magpapahinga. So, this is a happy and fun ride together with Tres TV, Kamotivation, Gerardo Lacochero, and Kent Ventures. Salamat sa mga bagong tropa. Solid. May bago na naman tayong nakilala, bago tayong naging kaibigan. Kaya, again, salamat sa mga umabot sa video na to. Don't forget to click the like, share, and subscribe button. And follow nyo na rin yung mga social media page namin. Journeys of Lumibaw, Tres TV, Kamotivation, and Gerardo Lacochero. And lastly, si Kent Ventures, yung bago nating tropa. Ride safe sa lahat ng mga nagmamotor. And kita-kits sa mga susunod pa na adventure para sa dito namin dito. Let's go!